naman po si Baby Boyet, mga business. Dadalhin po namin siya sa Philippine National Tour din para po maoperahan. Wala po tayong ibang pwedeng ilapit dito, kundi pagtiwala na lang po sa ating Panginoon Diyos. Kahit anong pigil ko po na isipin na ganitong kalagayan ng ni Baby Boyet, mga ka-business, pero kailangan malagpas na namin ito eh. Alam naman po natin na hindi kayang pabayaan ng Panginoon Diyos at tinitiwala po natin sa Kanya lahat. So yun po, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Nandito na naman po kaming tatlo. Kasama ko po si Nika. Hello po mga ka-business, good morning, good afternoon, and good evening po. Yun. Tsaka si Mercedes. Hello po mga ka-business, good afternoon po. Tsaka si Baby Boyet na tulog. Ayun. Talagang baby namin. Tulog na tulog. So yun po mga ka-business, kung napapansin nyo po, naglalakad po kami kasi naghahanap kaming tricycle na masasakyan namin kasi po papunta po kami ulit sa sa ospital. Doon po sa ano nga ba yung tawag nun kahapon? Ultrasound. Yung pina-ultrasound. Yes po, pina-ultrasound kahapon. So ngayon po kukunin namin yung result at saka ipapa-check up din po siya. Appointment po ngayon ni Baby Boyet para sa check up naman niya sa urologist. Ayan po. So magta-tricycle lang po kami kasi po si Kuya Buknoy nandun kila Kuya, may nilakad po. Tapos si Burnok naman po andun din po kay Paps. Yun, may lakad din po. So muna kami, magta-tricycle muna kami tatlo. Yes. Hindi naman po kalayuan mga ka-business, tsaka dalawa naman po kami to the rescue kay baby. Yes po, andito naman po kami para full support kay Baby Boy at kay Mercedes. Yun, so Antay lang muna tayo dito ng tricycle. yes po. Samahan niyo po kami sa pagpapa-check up po namin kay Baby Boy at kung ano na yung result talaga ng kanyang ultrasound. Diba? Nagkanda mali-mali na naman ako sa pagsasalita. So ayun, pantabayanan niyo po mga ka-business. So yun po mga ka-business, nandito na po kami ngayon sa ospital at nakuha na po namin yung result ni Baby Boyet po. Ako yung ultrasound niya po kahapon. Opo. Pupunta na lang po kami ngayon sa urologist na mag-check up kay baby kung bali papabasa po namin tong kanyang ultrasound kung ano ba ibig sabihin nitong yung sa kahapon po. No. Pero tingnan po muna natin mga ka-business kasi andito na lahat. Okay lang ba? Ito si baby. Unahin natin ito. Findings. Findings. Ito yung sa pusod niya. Oo. Umbilical ultrasound. Ayan, umbilical hernia as prescribed. Hernia means loss-loss. Loss-loss yan Ibig sabihin, may talaga siya, defect that widens to about 1.6 cm yung diameter. Ito po yung sinasabi ng doktor mga ka-business kahapon na kapag umiyak siya, bumubuka. Yung mas lumalaki. Tapos yun nga, ang impression niya umbilical hernia. So ibig sabihin lus-lus sa pusod. Tama ba no? Tapos yung niya, yung balls niya, pag umiiyak siya, mas lalong bumababa. Mas lalo siyang bumababa. Diba kasi kahapon, diba nabanggit na nga natin na mas lalo siyang lumalaki kapag umiiyak siya. Ganun pala yun. Ito pareho lang naman siya. Tingnan mo, basahin pa kita natin. There is 1.3 cm umbilical area defect that widens to about 1.86 cm in diameter when the patient is crying.
The breast-filled bowel loops intermittently and often protrude into the defect, especially when the patient is crying. Color Doppler shows intramural flow within the protruding bowel loop. Pero siguro, babasahin ba to ng doktor sa taas? Siyang bali Papaliwanag? Papaliwanag kung ano ibig sabihin yan. Asa lang yung envelope. Pero tingnan lang muna natin mga ka-business kung ano ba. Pero mas maganda yung doktor talaga yung magpaliwanag kasi siya yung nakakaalam. Pero pareho lang. Ito, iba naman. Ito yung sa ano niya talaga, sa balls niya. Yes. Siguro mamaya na lang po mga ka-business pag nakapunta na kami dun sa doktor kasi mas maganda, mas malinaw yung paliwanag, di ba? Tsaka siguro po, mag-try namin magpaalam kung papayagan kaming mag-vlog. Kasi importante. Opo. Kung hindi man po, try na lang din namin siguro i-record yung sasabihin ng doktor para din at least malinaw at saka may paliwanag din namin ng mayos kila ate, kila kuya yung result ng ultrasound di baby. Yun. Ito po yung mga Ito po yung pictures ultrasound. kahapon na Yan po. parang no? Hindi po namin masyadong mag-gets mga ka-business kasi syempre parang ito po yung sa itlog niya. Siguro yan yung, Sa yun balls. yung bumubuka. Oo. Yung dapat na nakasara pero nakabuka siya kay baby. Oo. Ito yun. Yung butas. Scrotal. Siguro mamaya na tara na. So, mamaya na lang po siguro mga ka-business. So, abangan niyo po mga ka-business. Sana payagan tayo na ma-i-vlog para din po malaman talaga natin kung ano yung sakit ni baby at saka kung ano yung lunas kung sakasakali po. So, right, punta na tayo. Tara, Bira. Pero ando na ba yung doctor na yun? Siguro kasi ano siya 4 to 6 p.m. Oh, so baka nandun na yun. Pero check natin. Tara. One of the comments 2023. Dito tayo level 3. So ngayon po mga ka-business, tapos na po kami dun. So, dito muna tayo. Galing na po kami dun sa sa urology. Tapos na po. So mga ka-business, hindi po kasi pumayag na mag-video po kami dun sa loob eh. Kasi policy, di ba? Opo, policy po yun. Tsaka hindi po pumayag yung doktor po mga ka-business. Pero na-record ko naman po yung sinabi ng doktor. Kaya yun. Nakakalungkot ng mga ka-business kasi iyak din. Hindi kasi sabi ng doktor, kailangan po talaga si baby. Yun po, as soon as possible, kailangan dalhin sa PCLC para sa surgery po mga ka-business. Kasi po maaari po kasi mamatay yung bituka sa yung tumubo po na yung bumaba pong bituka sa balls ni baby po. Kailangan na daw pong pabalik dito sa niya kasi mamamatay daw po yung bituka pag di na ibalik. Yun po, sabi ng doktor, as soon as possible, kailangan nang dalhin siya sa ospital, sa children hospital. Kasi doon po kasi mas kompleto po yung facility. Tsaka lahat ng kung ano po yung kailanganin is nandun na compared dito. Opo, nandun na yung incubator, ICU. Yun, yung sabi ng doktor po. Tsaka sabi din po niya na dapat within 6 hours dapat binalik natin siya Naibalik pala dapat yung bituka niya kasi nung napansin pala to dapat ni Mercedes nung mga 6 hours dapat naibalik, nadala agad siya sa para maibalik pa sana yung hindi pa po siya totally surgery, ibabalik pa po yung bituka, mababalik pa po yung bituka. Pero ito kasi magwa 1 month na po simula nung yun nga napansin na merong lus-lus si baby.
Kaya ang kailangan po talaga, sabi nga ng doktor sa amin na kahit mamaya, dalhin na agad sa sa PCMC. Kasi tingnan niyo po, kung makikita niyo po, nahihirapan po talaga si baby umingi, mga kabisnes. Wala pong ibang choice. Wala naman pong gamot. Yun lang po, yung maibalik yung bituka sa dapat niyang kalagyan po. Tsaka po mga kabisnes, nangingitim daw po kasi yan kapag hindi po agad na ibalik, na possible nga pong mag-twist yung bituka niya, tsaka mamatay yung bituka na yung, kasi ipit na daw po siya eh. Kasi pag mas lalo po siyang naipit, doon siya lalaki sa loob ng balls ni baby, kaya emergency surgery Opo. yung Tsaka- kailangan po. Tsaka ano po kasi pag umiiyak po si baby, mas lalo po siyang lumalaki. Bumababa po lalo yung bituka niya. Kaya pala yung dito niya lumalaki din. Kasi dalawa pong surgery ang gagawin yata kay baby. Depende na din po yun. Kung ano Pero yung mas priority. importante. Siguro unahin po yung balls, tsaka na yung sa umbilical cord niya po na yun din po, may lus-lus din po yung sa umbilical niya. Pero mas unahin po yung sa baba. Kasi po, doon yung po pumapasok yung bituka na kailangan po talagang ibalik sa dapat niya pong kalagyan, mga ka-business. Pero ang sabi naman po ng doktor na hindi naman yung doktor po dun sa Children's Hospital, hindi naman po sila po yung titingin kung need na ba talaga na surgery or observation muna. Kasi kung kailangan niya na talaga pong operahan, Pero magde-decide po agad yung doktor. Pero ang sabi po talaga kasi ng doktor, ibabalik po talaga siya. Kailangan mabalik talaga siya sa dapat niyang kalagyan. Yun yung pinakaano dun. Para din ma-close yung butas po. Kailangan na pong ma-close para hindi na bumaba pa yung bituka niya po. Yes po, so ngayon po mga ka-business, kailangan na po namin umuwi para masabi na po namin agad kila ate, kuya yung kailangan namin gawin. So parang habang medyo maaga pa. Yun po mga ka-business, balikan na lang po namin kayo mamaya. So yun po mga ka-business, andito na po kami ngayon sa bahay nila Mercedes at saka ni Burnok. Bali, nagdesisyon po sila ate, sila kuya na dadalhin na po namin sa PCMC si baby Boyet. Bali, umuwi po muna kami para i-prepare po yung mga gamit, mga damit, mga importanteng papel na gagamitin kung sakasakali po na makapag-desisyon nga po yung doktor doon na surgery si baby, emergency surgery po. So, ano ba? So alam naman na ba ng magulang ni Bornok na sinabi mo na yung kalagayan ni baby Boyet sa kanila? Opo, tinawagan ko po kasi pupuntan ko po sana kaso aalis po sila. Kaya tinawagan ko na lang po. Sinabi ko nga po nabanggit ko nga po yung about kay baby. Kung ayaw po ng aking biyanan, ayaw niya po na aabot po sa ganun, sa operasyon si baby kasi pa nga lang po 1 month baka po hindi kayanin. Po sabi ko nga po baga kailangan po ni baby kasi delikado na po dahil dun po sa ni baby may bituka na po. Pag hindi pa po inagapan, lalo pong lalala po yung Mas magiging delikado. Opo. Anong sabi nila? Ayun po, ang sabi, kung gano'n na po yung kasi kung gano'n na daw po yung na gano'n nga po may bituka na, kung ano po yung magiging desisyon doon po sa Philippine Children sa Hospital. Opo. Kung ano yung mas nakakabuti. Opo, kung ano yung makakabuti kay baby kasi sila naman daw po yung doktor naman po nakakaalam kung ano po yung makakaano kay baby Boyet,
Buti. nakakabuti kasi talaga pong delikado yung ano na kasi may bituka na nga po. So yun po mga ka-business, bali kung napapansin nyo po wala pa po si Bornok. Si Bornok po ay may importante lang po munang pinuntahan, kasama po sila ate, sila kuya. Pero maya maya din po, sakto lang din po na nag-ayos kami ng mga gamit ni baby. Yun nga po, isusugod po namin si baby sa Philippine Children's Hospital kasi po yun yung hospital ng pambata na kompleto po yung pasilidad na kailangan ni baby Boyet po. Tsaka public hospital naman po yun. So kung sakasakali man po, meron naman kayong PhilHealth, di ba? May PhilHealth si Bornok. May PhilHealth naman po. Tsaka andun din po, kung public naman, meron din po yung malasakit. Pwede naman nating ano din yung sa malasakit para in case lang naman. Madami dun po mga government na pwede mo siya, government na facility na pwede mong lapitan. Kaya wag ka na, kung kasi yun na yung advice ng doktor, wag ka na magdalawang isip kasi yun yung mas makakabuti. Kaya natin yan. Para kami mga ka-business, para kaming na mental block kanina nung pagkarinig ng sinabi nga ng doktor na yun, kailangan ni baby ng surgery. Para kaming natulala na di namin maintindihan talaga yung naramdaman namin kasi imagine niyo naman po mga ka-business, 1 month pa lang mahigit si baby boy at tapos ganito na magkaka ano ba yung tawag doon, yung maoperahan ba, parang ang hirap nakakatulala na di mo maintindihan kasi sobrang kawawa yung bata eh. Opo, bali 2 pang operasyon mangyayari. Kaya habang maaga pa, huwag na natin patagalin kasi medyo matagal na nga po kasi hindi lang yan ngayon napansin ni Mercedes yung sa ari niya. Medyo ilang weeks na ba? Ano na po siya? 20 days na po ngayon. Hindi, mga 3 weeks, ganon. Ang sabi pa naman po ng doktor kanina na dapat 6 hours, no? Opo, maririnig nyo po yan doon sa Opo, Kasi hindi po kami nakapag-video sa loob ng clinic ng doktor kasi nga po, bawal. Bali, ni-record ko na lang po yung mga sinabi ng doktor na dapat nga pala, nung napansin niya yan, 6 hours noon. Before 6 hours, dapat na isugod na siya. Tapos, yung bituka nga na bumaba, dapat na ibalik na yun sa pwesto. So, dapat kalagyan. Kaso nga lang, syempre, first time nila kasi na magkaroon ng ganito yung anak nila eh. Wala rin naman silang alam patungkol dyan. Kahit naman nga siguro kami parang naisip namin na lose-lose, pero di naman tayo pwedeng mag-conclude kasi agad kasi di naman tayo specialista sa mga ganung bagay, di ba? So kailangan talaga yun, check up, tapos yun nga sa ultrasound, doon nga nalaman na lose-lose ngayon kay baby boy. At ang lang po dun mga ka-business, ang lustos niya kasi hindi lang kasi sa balls niya kundi pati sa sa umbilical cord. Pero sabi naman din ng doktor, ang importante doon mauna yung sa balls niya kasi yun po yung delikado talaga na magti-twist. Pag nag-twist talaga yung bituka niya, mamamatay yung bituka, yun yung mahirap doon. Basta yung advice lang namin sa inyo, sa'yo, tatagan mo lang yung loob mo kasi nandito lang naman kami. Ang buong family ka business, hindi kayo hindi tayo pababayaan nila ate, nila kuya. Isipin mo matibay kaya ni baby, diba baby? Strong yan si baby boy, Kaya yan, palaban yan. Diba baby? Tatagan mo lang yung loob mo, wag kang pray lang para mabawasan yung bigat na nararamdaman. Walang imposible sa ama. Walang imposible. Tsaka sa mga ka-business po natin dyan, sana po iwasan muna natin yung mga hate comments, mga hindi magandang komento po mga ka-business. Sa ngayon po, ang hinihiling po namin sa inyo, panalangin po para kay baby Boyet na sana
malagpasan niya yung kung sakali man, kung ano magiging desisyon ng ng doktor na kung sakali na operahan, sana po ipagdasal po natin na kayanin ni Baby Boy at iwasan po muna natin mga ka-business yung hindi po kasi panahon ngayon ng mga ganun sa muna tayo, love muna, tapos tulungan niyo po kaming manalangin po mga ka-business para sa sitwasyon ni Baby Boy kasi sobrang hirap po yun sa isang magulang na ang ganun yung magkasakit yung anak. Kung pwede nga lang saluhin ng magulang yung sakit ng anak, sasaluhin ng mga magulang yan. Kaso nga lang kay Baby Boy na sobrang hirap. Kung nakikita nyo lang sana mga ka-business, sobrang hirap po yung bata. Kung nakikita nyo lang sana. Ayan pag tuwing umiiyak siya, yung bukol po, yung bituka po na bumaba sa may balls niya, lalo pong lumalaki. Iyak pa lang ng bata. Kakaano na po. Opo. Galit ka? Galit ka? Na yung mga diaper. Alcohol. Ayan po. Bali mamaya po sasamahan po namin sila sila Mercedes sa pagpunta po sa PCMC pagkadating nila ate, nila Burnok, ni Kuya. Yun, may sugod namin si Bibi tsaka sakto lang din po matapos na pong ma-prepare yung mga gagamitin. Bigat po sa loob mga ka-business. Sobrang kami sa bata. Sobrang naawa kami sa bata. Pinag-grab kami dahil sila kuya ay may lakad, si Papa din naman meron po silang nilakad din, si Kuya Buk na yung nag-drive. Ngayon papunta kami ng Philippine Children mga ka-business dahil si Baby Boyet po kailangan po namin dalhin sa emergency dahil po sa nagkaroon po ng throttle yung kanyang bolt. Ngayon mga ka-business, papunta na po kami sa ospital. Nga po pala, salamat din po sa dalawa dito sa UEMS. Kasama ko po si Nika at saka po si Junjun mga ka-business. Ayan po si Baby Boyet mga business. Dadalhin po namin siya sa Philippine National Children para po maoperahan. Ang hirap po ng na lang po ako kasi hindi po ma-explain kung ano po yung nararamdaman ko, pero mabigat pero wala po tayong ibang pwedeng ilapit dito, kundi pagtiwala na lang po sa ating Panginoong Diyos. Kahit anong pigil ko po na isipin na ganitong kalagayan ng ni Baby Boyet mga ka-business, pero kailangan malagpasan namin to Alam naman po natin na hindi kayang pabayaan ng Panginoon Diyos at tinitiwala po natin sa Kanya lahat, sa Kanyang magagawa. Business update ko kayo mamaya.
sa pagdating namin doon, sabihin namin sa inyo kung ano nangyari. Tsaka kuya, ate, salamat sa inyo. Kasi kahit na through text, through Gcash, hindi nyo ako pinabayaan. Hindi nyo kami pinabayaan. Nandiyan pa rin kayo, hindi nyo hinayaan na ipabukas pa. Kaya salamat ng marami. Kaya ingat kayo dyan sa biyahe nyo. Update ko kayo kuya bukas. Magte-text na lang din po ako sa inyo kung anong magiging resulta o anong nangyari na sa mga pangyayaring pagdating namin doon. I-update namin kayo kuya. Sige po mga kabisnes, pagdating naman po doon saka po yun mga kabisnes, samahan nyo kami sa biyahe papunta sa Philippine National Student. Dun sa pinasakay kami ni kuya sa binok ni Junjun na Grab. Ito Netflix na kami para mas mabilis. Salamat nga pala sa mga kasama ko na nag-asikaso nung pa-check up sa dalawang 2M. Salamat sa inyo sa kay Toy, kay Bay, sa inyo lahat. Salamat sa inyo kasi full support kayo sa pag-aalala. Wala akong kung saan. Yung mga business, mamaya update ako sa inyo. Ngayon nasa biyahe kami. Tingin mo kaya traffic kaya yan dyan ngayon? 22 minutes. Saan ba tayo pinadadaan? Mukhang Skyway yata tayo. Hindi naman. Kung Skyway okay lang eh. Pero kung EDSA, hindi naman traffic. Mga pala itong dalawa itong kasama ko. Ay, kayong dalawa. Paano ngayon? Ano bang paalam mo kay Intoy? Ay, hindi na kailangan magpaalam. Joke lang. Siyempre, alam ni Intoy. Pag alis natin, doon nandun siya. Alam ni Intoy. Don't worry. Nagpaalam ka naman. So, paano si Kenzo? Baka hanapin ka nun. Hindi yun. Hindi po yun mga kabisis kasi mas ano siya sa papa niya pag natutulog na paggabi. Papa's Sa boy. papa siya, sa papa niya. Kumain ba ikaw bago umalis? Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi ako kumain. Ikaw, John. Nag-ilaw po. Okay lang si Bay. Pumayag naman si Bay. Yes. Ay, salamat sa inyo ha. Pagsama kay Mercedes. Ano, mami? Daan mo naman yung ilaw mo. Lakas. Ang lakas ba? Kano ba kayo na dapat? Yan, okay na yan. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang iiyak? Umiyak ka ba? Umiyak. Ano tayo? Positive lang dapat tayo. Operahan lang naman yan. Ano lang naman yan eh. Pagkatapos ng opera, di papahinga. Kaya kailangan mo magpalakas kasi dididiin niya yan eh. Dididi yan sa'yo, di makukuha niyan, di puro iyak. Hindi iiyak nang iiyak yan. Dapat malakas ka kasi yung baby mo, ramdam niya yan eh, na
Oo. Diba kapag nasa tiyan pa lang siya, pag umiiyak ka, ramdam yan ng mga baby. Diba, pag masaya ka, syempre masaya din sa yung tiyan. Agoy. Wala pala sa ayos yung hawak ko sa kamera. Wala talaga ako sa hulog. Pasensya na kayo mga kabisnes ha. Hindi ko kasi napansin. Kalahati yung mukha ni Mercedes. Huwag na mag-alala at pagkatapos na ma-operahan yan, ayun, huwag naman, huwag muna. Grabe yun. Kailangan lang natin na pa-operahan si Boyet kasi para hindi niya na hindi na siya lalong lumala kasi pagka lumaki yan mas lalo siyang mahihirapan. Kaya kailangan na mapa-operahan niya na maagapan. Huwag ka na umiyak. Don't cry. Gawin mo kalmado sarili mo. Kasi ako ginagawa kong kalmado sarili ko. At dahil hindi makakatulong sa akin yan eh. Pag yung pagiging emotional, mahihirapan ako lalo eh. Tsaka kanina ko pa yan iniyak, tapos na yan. Inilapit ko na yan. Nanalangin ako at inubos ko, pero alam kong yung pag-iyak isang paglabas ng sama ng loob, ng isipin. Kaya sa pag-iyak ko, ibig sabihin wala na, naalis na. Nagkamali yata tayo kuya. Ha? Dito lang mo yan sa may Balintawak Market. Ayun mga ka-business, medyo traffic nung paglabas namin dito sa Balintawak Market. Ayun, Balintawak Market. Para mabawasan yung kaba. Yung ano ba tawag? Hindi, totally hindi naman ako kinakabahan eh. Yung pag-aalala ba? Yung pag-aalala ko lang ako. Kasi ako hindi maganda kasi yung kaba-kaba na yun eh. Pag-aalala lang, ang inaalala ko lang baka yung alam nyo ba, yung iyak ng iyak, hindi kay Boyet kay Mercedes yan. Kasi pagka umiyak kasi yan namamaga yung mata, yung eye bag niya malaki. Mercedes. Bibili na naman ako ng pipino Nanay niya. kasi, di naman kasi may iwasan yan dahil nanay yan. Oo, alam ko yun. Pero iyakin kasi yan. Baka palagi mo kasi pinapaiyak eh. Hindi ko pinaiiyak yan, talagang umiiyak. Pinapaiyak ni Borlo? Kumain ka ba bago tayo umalis? Hindi ba ang topic? Nag-iba ng topic. Hindi ko pinaiiyak yan, iyakin talaga yan. Kumain ka bago umalis? Ayun. Buti naman kumain ka. Kasi pag hindi, magda-drive-thru tayo. Pero mamaya na pagkatapos ng makarating tayo. Pwede naman mag-drive-thru pagkatapos na Mabilis lang naman ang operasyon, di ba no? Ilang operasyon ba ang sabi ng doktor? Sabi kasi ng doktor, dalawa dapat. Dalawa. Oo. Kung kaya daw ng katawan ni baby, pwede yun ipagsabay. Oo. Pero kung hindi naman, uunahin yung important, yung parang mas delikado, delikado. Yun Oo. yung unahin. Diba? Oo. Hindi kasi tsaka kailangan siguro unahin yung Sa baba. yung sa baba. Oo.
yung bolt niya kasi gawa Sabi ng naman yan sa inyo ng doktor kung ano yung mas dapat Priority na ano, unahin na operahan. Oh, pero sa kamarin doktor, 'di ba sinabi naman niya na priority yung nasa baba. Kasi ano Oo, yun kasi eh, yung, para maisara na din yung butas. Oo. Hindi na lumala, hindi mamatay yung ano, bituka niya. Oh, yung bituka hindi maipit kasi naiipit siya eh. Pagka sumasara yung butas. May butas na lumalaki, lumiliit. Doon pumasok yung bituka. So yung bituka na yon pag naipit siya, yung dumi ng excuse po mga ka-business yung dumi ng babies ni Boyet nandun sa bituka, naiipit pag sumasarado ang bituka. Hindi naman nasasarado yung bituka niya kasi nga open siya. Hindi, yung butas, I mean yung butas. Yun nga ang butas, yun yung kailangan isara ng ano. Hindi pa siya sumasara, dapat nga kasi nakasara yun. Oo, para Kaso hindi lang, yung kay Baby Boyet kasi open. Kaya yung bituka pumasok, ang ibig sabihin ng doktor, kailangan mahugot yung bituka na bumaba dun sa balls niya para maibalik sa pwesto. para yung Tsaka nila isasara yun. right. Yun yung kailangan dun para hindi na siya hindi siya ma-twist yung bituka, tsaka hindi mamatay. Oo. Tsaka magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon Diyos sa kasangkapan ng mga doktor nating mahuhusay dahil alam nila yung mga ganyang sitwasyon. Magtiwala lang tayo, ha? Kaya wag kang umiyak, ha? Wag kang umiyak at mabilis lang yan. Magagawa ng doktor ng mabilis yan. At pagkatapos ng mga ng operasyon na yan, yung iyak mo ay mapapalitan ng ngiti yan, ha? Lalabas na ulit yung iyong ganda, okay? Tama na yan. Dahil yung mata mo ay Nakangiti na siya. Tanggalin mo yung mask mo. Pakita mo kay Bert. wala pa naman tayo sa ospital, bakit pala kayo nakamas? Wala lang. Ha? Mabaho ba si kuya? Ha? Ikaw, kuya, tingnan mo kuya. Dinadamay ka. Hindi, ano lang, nagdadrive, huwag mong guluhin. At nagdadrive yan. Sinabi ko sa pag intro ko, sinabi ko na pasensya sila kasi hindi nila ako makikitang ngumiti dahil sa nangyari. Sa ito, pupunta tayo ng ospital. Hindi talaga nila ako makikitang ngumiti dahil nasa likod ako ng camera na nagsasalita. Pwede mo naman iharap sa'yo. Hindi ko kayang i-focus sa mukha ko kasi nawawala ako nawawala yung gusto kong sabihin. Kaya nga sa inyo kong dalawa nagpapasalamat din kasi nandiyan kayo, wala akong kayo yung ngayon ang kabatuhan ko. Okay lang yan. Basta pakatatag lang kayo mag-asawa. Huwag niyong isipin yung mga negative na mangyayari. Always positive lang. Hindi. Wala Laksan niyo naman. yung loob niya, diba? So yun, salamat sa iyo dahil sa suporta nyo, sa mga ganun naman, di naman ako negative, hindi naman. Nag-aalala ako kay Mercedes kasi talagang malungkutin yan Malungkutin ka ba? Oo, malungkutin yan. Mabilis kang masaktan. Ano yan malambot ang ilong. Malambot ang ilong. Malambot to? Ano yan? Oh, malambot ang ilong niyan, try mo. Oh, baka mo, malambot ang ilong. So yun mga ka-business, andito na kami sa Quezon Avenue. So malapit na mga 4 minutes. Tama ba? 4 minutes. Medyo pahinga muna yung ating kotse dahil yung sinakyan dahil sa traffic light naman. Yung mga business nandito na kami Quezon Avenue. Stoplight ng mga business kaya kita pa kamay. So yun mga business, balikan ko kayo pagdating namin doon sa mismong harap ng Philippine National Children. May national ba yun? Wala. Meron. Philippine Children Philippine
Philippine Children Ayun mga ka-business, mali pala ako. Philippine Children Medical Center. PCMC. Ayun. Nakita niyo yung ngiti ko. Bulaga. Sige mga business, update ako sa inyo mamaya. Dito na tayo. Gana sad, ha? Oo, andito na pero hindi pa tayo bumababa. Hindi, andito na tayo. Nakarating na tayo. Sa emergency tayo, kuya. Ha? Oo, pwede. Sa emergency tayo, kuya. Emergency. Yun. Wala dyan. Dito tayo sa emergency room. Medyo na ano ka ba yan? Sisilaw ka ba? Sige ba? Mga ka-business. Wait lang ha. Hanapin namin yung emergency. Ilaw. Hala. Uwi na tayo. Yan mga ka-business. Update lang po. Pumunta po kami doon sa loob. Ngayon ang sinabi sa amin na kanina waiting kami doon sa yung doon sa natin may kinausap tayo. In-interview tayo. Ayun po mga ka-business, in-interview po kami doon po sa loob. Ngayon sinabi may pinilapan ako doon para doon sa pretend ng pretend nakalagay doon no? Pretend yung pangalan, inano yung pangalan ng bata. Tapos doon nga po in-interview kami. Doon ang sinabi niya na wala daw po ngayon at puno daw po yung kanilang facility. Tama? At kung admitting daw, i-admit daw po, puno yung admitting nila. Yun ang sabi, di ba? At kailangan namin umuwi ngayon mga ka-business. Lunes daw po babalik. Lunes daw po babalik mga ka-business. Kaya kailangan namin agahan sa Lunes ng umaga. Magang-maga, siguro mga alas 3 nandito na kami para mauna kami sa pila. At kailangan namin bantayan si Baby Boyet ng itong buong magdamag para lang sa kanyang kaligtasan. Yun po mga ka-business, ngayon uuwi kami. Pabalik kami sa ka-business house para mapag-usapan ulit kung ano mangyayari sa Lunes. At nandito na yung Grab na binook ni Junjun kay sakay. Yun po mga ka-business, update na lang kami ulit kapag nakauwi na kami. Ilaw na naman, laging nakakalimutan ng ilaw. Yon mga ka-business namin minamahal. Malapit na po kami sa ka-business house. Salamat po ng marami sa pagsama sa amin. At sa 200 metro, salamat po sa mga nag-play. So yun, salamat po. At hanggang dito na lang po. At sa 10 metro, lumiko sa kanan. malapit na po kami sa dyan kuya. Kakaliwa tayo dyan. Ay, kakanan pala. Yun. May gusto mo ako yung sabihin? Wala na po. Wala na. Dito na po kami. Ayun na, umiyak ang baby na naman. So yun mga ka-business, maraming pong salamat sa pagsama sa aming biyahe.